Hello guys, ako nga pala si From the Rider. At ang hilig ko ay mag-travel gamit ang motor. Pangarap ko kasing marating ang mga iba't ibang magagandang lugar dito sa Pilipinas. At ngayong araw ay maglalakbay tayo papunta sa probinsya na hitik sa magagandang tanawin. Walang iba kundi ang probinsya ng Aurora. Dahil sa nabiyayaan ito ng mga naggagandahang karagatan, kabundukan at mga talon. At naunguna na nga rito ang sikat at pinagmamalaki ng bayan ng Dipakulaw. Walang iba kundi ang Dinadjawan Beach. Kaya ano pang inaantay nyo mga kapromdi? Tara, samahan nyo ako. Ating pasyalan ang pinagmamalaking White Sand Beach ng Dinadjawan, Aurora. Maaga nga kaming gumising para kulayan yung matagal na naming drawing. Napupunta kami ng Dinadjawan at ngayon ay itutuloy na namin dahil malapit nang umalis yung isa naming kaibigan. Dumaan nga muna kami dito sa munisipyo dahil dinaanan ko dito ang aking mga gamit. Pagkatapos nun ay dumiretso na kami ng Barangay Cabugao dahil dun ang meet up namin sa Double M gas station. Doon na rin kami magpo-full tank kasi mas mura ang gasolina nila. Dito na nga kami dumaan sa may palengke ng Itiyage. Kokonti pa nga lang ang mga tao dito dahil alas 4 pa lang ng madaling araw at naghahanda pa lang ang mga vendors. Ilang saglit pa ay narating na nga namin itong Double M gas station. Andito na rin yung iba naming kasama. Nagpa-full tank na nga ako para diretso na ang aming biyahe. Wala nang kargahan kaya sobra-sobra na yung 5 liters. Mahigit 100 kilometers lang naman ang layo ng Dinadjawan dito sa Isabela. At ayun, nag-umpisa na nga kaming bumiyahe mga kapromdi. Pinauna nga namin itong pinsan ko na si Alvin. Bali tatlo kasi sila sa motor, kasama niya yung asawa niya at yung kanyang anak. Kaya napag-usapan namin na dahan-dahan lang ang takbo namin. Binabaybay na nga namin tong daan papunta ng Barangay Ipil. Tapos kakaliwa kami papuntang Jones. Dire-diretso na yon hanggang makarating kami sa may Mandela. Pagkatapos nga ng ilang minutong biyahe ay narating na nga namin itong Ipil Junction. Dito ang madalas na meeting place ng mga riders pag pupunta sila ng Dinadjawan. Dito sa may 7-Eleven. Dire-diretso na nga ang biyahe namin at ang unang stopover namin ay sa Mandela Quirino. Doon na rin namin kikitain si Jologs, yung isang kasama namin. Manggagaling kasi siya ng Jadi. At nadaanan na nga namin itong Dalibubon Bridge. Dito yan sa may bayan ng Jones, Isabela. Mataas nga rin tong tulay na to kaya pag araw ay magandang pagmasdan ang view ng Cagayan River mula sa taas. At ilang saglit pa ay narating na nga namin itong bayan ng Jones. Medyo madilim pa nga mga kapromdi kaya hindi mo pa makikita ang kabuuan ng istruktura ng poblasyon nila. At di nga kalayuan sa may poblasyon ay madadaanan mo rin tong isang tulay. Ito ang nagkukonekta sa poblasyon at sa ibang barangay na nasasakupan ng bayan na ito. Maganda nga rin ang istruktura ng tulay na to kasi kulay pula ang pintura nito. Parang makikita mo yung nasa Ilocos. Sayang nga lang kasi sa mga oras na to ay hindi pa natin matatanaw ang Cagayan River. Maganda nga sana mag-picture dito pero saka na lang pagbalik siguro. Sana pagdating namin ng Mandela ay makikita namin ang bukang liwayway sa may bandang San Pedro Bridge. Medyo paliwanag na nga dito sa part na to. At pagkatapos nga ng halos isang oras naming pagbiyahe ay narating na nga namin itong bayan ng San Agustin. Dito na nga magsisimula ang mga paahon na daan. At nararamdaman ko na rin ang lamig ng simoy ng hangin. Maganda nga yung kalsada dito mga kapromdi kaya binilisan namin yung takbo. Ay, ang sarap nga lang talaga magmotor. Nakakawala talaga ng stress. Kaya kung ako sa inyo mga kapromdi, magmotor na rin kayo. Pero dapat ay samahan natin ng iba yung disiplina. At wag na wag maging kamote riders. At makalipas nga ang isang oras na takbuhan mga kapromdi ay inabot na nga kami ng liwanag dito sa may parte ng Mandela. Napakaganda ang pagmasdan ng bundok ng Sierra Madre, walang kupas. At habang tumatagal ay lumalamig ang simoy ng hangin. Makulimlim din kasi ang panahon, sakto lang sa biyahe namin. Pagdating nga namin dito sa bayan ng Mandela ay tumigil muna kami dito sa kanto papunta ng San Pedro. Saktong nandito na rin si Jologs at yung girlfriend niya. Dito na sila nag-antay at nagkape muna sila. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay umalis na rin kami agad. Dito kami tumuloy sa may tulay ng San Pedro. Maganda kasing tanawin dito. At swerte nga namin dahil inabutan namin ang sunrise. O diba ang ganda? Ang sarap talaga pagmasdan ng kalikasan lalo sa umaga. Medyo malabo nga lang yung ilog, dala ng sunod-sunod na pag-ulan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpatuloy na nga kami sa pagbiyahe mga kapromdi. Medyo malayo-layo pa kasi yung tatakbuhin namin bago namin marating ang Dinadjawan. Madami nga rin kaming nakakasabay na pupunta rin sa beach.
Andito na nga kami sa mga liku-likong daan mga kapromdi. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat kasi hindi normal yung kalsada dito. Sobrang mga likuan. Konting pagkakamali mo lang at pag nag-overshoot ka, ay di mo alam kung saan ka pupulutin. Sa di kalayuan naman ay nadaanan na rin namin itong Aita Village. Medyo malapit-lapit na nga kami mga kapromdi. Naaamoy ko na ang amoy ng dagat. Charot. At pagkalipas nga ng mahigit 2 oras na biyahe ay narating na rin namin itong Dipakulaw Junction. Pahinga nga muna kami saglit bago kami pupunta sa tutuluyan naming beach resort. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog mga kapromdi. Abangan nyo yung part 2 ha. See you next vlog. Bye bye. Plok-plokan time.